Good morning. Good morning, gising bayan. Isang pagbati po para po sa ating lahat. Napakagandang umaga po. Musta po kayo dyan mga kababayan po? So, andito na naman tayo mga kababayan. Magandang balita po para kay Inday Sara po. So napakagandang balita po. At may nakita akong balita mga kababayan nung isang araw pa po ito. So may mga tao naman na sadyang balutot ang kanilang pag-iisip. Pakinggan po natin mga kababayan bago po tayo mag-react. Maaari umanong maging mitya ng pagtatanggal sa gabinete ni Vice President Sara Duterte ang hindi pagkakaunawaan nila ngayon ni First Lady Liza Marcos Araneta. Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ng tanggapan ng pangalawang Pangulo noong nagdaang administrasyon. Sa isang ex-post, sinabi ni Gary Gutierrez na bagamat hindi bumibitaw si VP Sara sa kanyang posisyon, hindi malayong mangyari na alisin ito dahil sa kinakaharap na sitwasyon. So ayan po mga kababayan, pilit pong pinapababa si Inday Sara po ayon sa mga balutotang pag-iisip. Walang awa sa Pilipinas, walang awa sa bayan. At ito naman yung magandang balita po para kay Inday Sara. So napakagandang balita po ito para po sa VP Sara po natin. I don't see the reason behind that, but well, first of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife very protective sa akin, kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Yan, talagang she gets very upset. And I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, wala na, mag-uusap kami na tungkol dyan. Pero huwag niyang masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ng mga nagsabi tungkol sa ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat naging issue nito. Today, meeting po natin, you will assure the Vice President that she will not be released as Deputy Secretary. She doesn't need my assurance. She knows that. Yeah, she will be replaced. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na yun, hindi papalitan na namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday Sara. Alright? Thank you. Thank you. The talk with the Vice President will be to patch things up. I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself. She understands the sentiments of the First Lady. Our conversation will be precisely that. That you know, I
I'm sure you understand how she feels because alam ninyo, ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, ay policy, lahat, manhid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro, she still has to learn na magpalampas ng konti ibang masasakit at maiinit at paanghang sa salita. Okay? Thank you. Alright. Thank you. Ayan po mga kababayan. So napakagandang balita po para kay Inday Sara po. Ayan po, narinig nyo na kung sino ang gustong alisin si Inday Sara po. Sinong gustong tanggalin si Inday Sara sa kanyang posisyon bilang sekretary ng DepEd. Tapos maghahanap po kayo ng magpapalit sa kanya na mangungurakot yan. Garapalan na naman yung pangbubuli sa mga estudyante. Maawa naman kayo sa mga kabataan ngayon, lalo na po sa bansa po natin. Alam niyo po mga kababayan, naniniwala po ako na may maganda naman hangarin yung presidente po ng bansa po natin. Ang kaso po, kinukulong po yung kakayahan niya, kinukulong po yung mga desisyon niya. Ang problema kasi yung mga nakapaligid sa kanya. Hindi po siya makapag-isip ng maayos dahil po sa nakapaligid po sa kanya. Dahil naniniwala po ako na ang daming nakapaligid po sa presidente po natin na balutot ang pag-iisip. Sinong kawawa? Tayong mga Pilipinong mahihirap ang kawawa dito mga kababayan. Paano tayo aahon sa kahirapan yan? Kung mga taong inaasahan natin ay balutot ang kanilang mga ginagawa. Habang buhay po natin dadanasin ang hirap. Yung hinihingi po ng konting dagdag sahod, tinututulan pa ng mga negosyante. Alam niyo po mga kababayan, dito po sa bansa po natin, yung mga mayayaman po dito, lalo po madagdagan ng yung mga yaman nila. Yung mahihirap po, lalong lulubog sa kahirapan. Ang pag-asa na lang natin dito mga kababayan, yung BP Sara po natin. Dahil alam ko po yung mga Duterte po, hindi po yaman ang interest nila, hindi po yaman ang mahalaga sa kanila. Ang mahalaga sa kanila yung bayan, kung paano umulad, kung paano gaganda po yung mga nasasakupan nila. Gaya ng Davao. Grabe, napaka-peaceful dati yung Davao. Ngayon lang medyo magulo doon dahil may mga taong pumapasok doon na balutot ang pag-iisip. Gusto nila sirain yung probinsyang maganda ng mga pamamalakad doon. Dati kahit doon ka sa gitna ng kali, walang mangyayari sa'yo. Iiwasan ka ng mga tao. Ganun ka organize yung sa Davao.
Sakali na yun walang mangyayari sa iyo doon. Napakabait yung mga tao doon. Ang ibig sabihin, maganda po yung pangangasiwa sa kanila, maganda po yung pag-organize sa kanila. Kasi nga po, napakadisiplinado po ng mga tao. Hanggang dito na lang po mga kababayan yung video po natin. At maraming salamat po sa mga sumusuporta po. At sa mga pumapalo po, mga sumusubscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat po. So muli, isang pagbati po. Napakagandang umaga po sa ating lahat. At lagi po tayong mag-iingat.